Maayong buntag mga suking tigpaminaw sa DYSR-FM. O ganiyan nasab kita karon alang sa paghatag sa ato ang daily devotionals. O ako si Faith o karon atong kauban si Pastor Lira, si Evangelist Maven og sa makanunayon si Pastor Faulkner Faith Mascardo. Good morning to all. Good morning. Right, good morning. May buntag sa tanan. Atong i-invite ang tanan to follow our YouTube channel. That's Music Generation Official. Correct, Pastor Yes, Lears? Music Generation Official on YouTube, YouTube Music, and also to other streaming platforms such as Spotify. Apil na ana. Apple Music and YouTube Music. Yes. Correct yun, Pastor Lears. How about our Facebook pages, Pastor Lears? Yes, please follow mga igsuon to our Facebook pages, CB Church Connect, and we also have our Unworldly Thoughts ba? Ooh. Okay, yes, you can find those our mga updates in Cornerstone Believers Church. Also, you can visit, although unfinished pa siya mga igsoon, but it's already live ang website of Cornerstone Believers Church, that's cbcwmi.org. Atong i-greet atong mga watchers sa Facebook Live, Pastor Lears. Yes, good morning, Pastor Shantan Tangon. Oh, shalom po. Shalom everyone. Dili bikas nga dapat si Sister Melissa, no? Og sa mga nanglantaw dira karon tabangan nato og share, no, Yes, para tag everyone. oh, dagan pang comment dira sa comment section kay hilom pa kayo ning uban, no. Okay, maayong buntag sa tanan. Sige, hilom na sila. Mm. Katulugon. Magampo ta mga higala. Loving Father, we honor and praise your name. Amo ang gitahod ang imong kahalangdon. Daghang salamat sa bag-o nga adlaw, sa kusog, sa kalipay, sa pagtuo, o sa tanan ng mga kasulbaran sa matag problema. Salamat usab sa mensahe nga imong giandam alang sa pagpakaon namo karon. Nga mohamtong gayud kaming tanan, dili lamang ang namati bisan kami nga nagapaambit ga share sa imong word. Thank you for equipping us and edifying us with your principles, with spiritual nutrients. Amo ang dawaton ang tanan ng mga mensahe kanimo guided by your Holy Spirit. Amen. Salamat sa mensahe nga kusog o kadaugan ang tanan ng mga accomplishments at pabor nga amo ang madawat today. King tanan among gihangyo kanimo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo guban sa tabang sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga higala ni ini nga sayo nga kabuntagon ato ang studihan ang nasulat sa passage sa Exodus chapter 15 from verse 22 to verse 26. Let us read first in English. Basa sa Evangelism. All right. I'll be reading from NLT version. Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea, and they moved out into the desert of Shur. They traveled in the desert for 3 days without finding any water. When they came to the oasis of Marah, the water was too bitter to drink, so they called the place Marah, which means bitter. Then the people complained and turned against Moses. "What are we going to drink?" they demanded. So Moses cried out to the Lord for help, and the Lord showed him a piece of wood. Moses threw it into the water, and this made the water good to drink. It was there at Marah that the Lord set before them the following decree as a standard to test their faithfulness to him. He said, "If you will listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in his sight, obeying his commands and keeping all his decrees, then
I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Teacher Faith, pareho basa sa Cebuano nga translation. Nagingon ang Cebuano, gikan sa dagat nga pula, gidala ni Moises ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa Shur. Sulod sa tulo ka adlaw wala sila'y nakit-ang tubig. Unya miabot sila sa Mara apan wala makainom sa tubig didto kay pait man kini kaayo, busa ginganlan kinig Mara. 24. Nagmulo ang katawhan kang Moises og nangutana, unsa may atong imnon? Unya nagampo si Moises sa Ginoo og gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Didto gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan ug didto gisulayan usab niya sila. 26. Miingon siya, kun maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong ug magtamod kamo sa akong mga sugo ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo mao'y nag-ayo kaninyo. Amen. Mga higala, mag-isgot kita sa kung na-sip of scriptures, Pastor ang akong gipili nga title sa message karon, A Sip of Water in the Wilderness. Wow. Ang paghigop or ang dili pagsuyop na mura magsuyop siya. Mura lain siya paminawan. Pero Dr. Faulkner. ang pag-inom lang. Inom. Pero paghigop og tubig, like layo ba na a drink of water in the wilderness. Pinakakuan pa gamay ba? A sip of water in the wilderness. Correct. Char-char ako. Wow. Ano ba? Pero na may idea mga higala nga inom sa tubig. Ano ra gud? Nya pag inom sa tubig sa kamingawan, di sayon. Dili po siya nga naka ordinary, extraordinary na makainom ng tubig nga nakas deserto. So, basically ang ato ang focus ng message is trusting God in the dry places. Ang pagsalig sa Dios diha sa mga ugang nga dapit. Kasulay ba ka nga nakabati kag kauhaw na nabag na kay dugang kauhaw. Example, thirsty for more meaning, na tagaan lang kag meaning, di pagid kulang pagid para nimo. Dayon natagaan kag direction, need pa jud kag more direction. Tagaan kag assurance nga sige ako ba sabi mo mag-need pag jud kag more assurance. So like ina na ba thirsty for more. Or tingali, you are standing at a crossroads with a parched heart and a heavy burden. Tindog ka so sa kakahimtang naglibog ka sa buhaton nimo, nya nimo ba jud kasing-kasing perting uga. Uga kayong imong kasing-kasing o yan nabugatan pag ikas imong gidaladala. Kung ikaw namati ka ni ako ang introduction karon, iwasan na lang yung pamati. Kay daghan kag makatuunan ani kay ayun na siya skip ayun na siya scroll up o ayun sa exit kay hanggang ba-learn na ni sugod kag sa dili ikaw mismo nga namati na karon doon na kay mga dry places sa imong kinabuhi doon na kay mga kamingawan sa imong kinabuhi dili nang gimingaw ka kun dili dunay mga kakulangon daw gaughan ka kini verse 22 to verse 26 mga higala naga invite ni kanimo to experience a divine refreshment in the middle of desert na journey. This is a story about God nga nagtagbo sa atong panginahanglan when we are most aware of our vulnerability and about choosing trust over grumbling. Kini nga hinubay, kini nga sugilanon nga gistorya sa Exodus chapter 15 verse 22 to verse 26. Nagisgot kini siya sa Dios nga nagtagbo sa atong panginahanglan o Dios nga mutagbo sa atong panginahanglan sa diha nga nakamatikod ta nga makaingon kita baling luuyan na gid nato vulnerable na kayo ta ba and hitungod po siya sa pagpili nga mosalig sa Dios kaysa magbagutbot. Ang akong gabiliban sa Kristohanon dili man tong kusog mo kanta pa solers. Tinoon. Dito kusog mo kanta hallelujah. Nya dali ra dito kayong magyaw-yaw. Correct.
unsa man ang kusugi kami og haleluya unyang naigamay ng kakulangon ug naay mga kalisang o kanamang kawaladon man kang pagut-but dayon. So the Israelites have just crossed the Red Sea nining panahon na bagulan sila nakalabang sa pula nga dagat ug nasaksihan gyud nila ang miraculous nga deliverance nga gipakita sa Dios kanila according sa Exodus chapter 14. And in gratitude and awe sa ilang pagpasalamat ug sa mga ilahang kahingangha sa kamaayo ug sa gahom sa Dios. Ang gibuhat nila kay nikanta sila from verse 1 to verse 18. Evangelist Map, nikanta sila. Doon ay song of deliverance and praise. Nidaig sila sa Dios. But their celebration, Pastor Lears, more na ironic. Human silang awit-awit, takanta sila, gisundan dayog harsh reality. Agoy, agoy, agoy. The journey continues and the needs of daily life press in. Wala nagpasabot, palili mong luksong-luksong sayo-sayo, katakanta kapag kamayo sa Dios, nga humana ang imong panaw sa kinabuhi. Wala nagpasabot nga malipayon karong adlaw, nga ni kahapon nimo, ni kaugma, wala na po kayo mga sunod na po ng mga challenges sa kinabuhi. Sayon ra na kasdanan, kung malipayon ka karon, di ka ganahan nga na magatumang kag problema, ugma, utong na lang. Kaya nga naman, ang kinabuhi, daghag chapters, daghag kapitulo. Maojod. Pasolis, daghag kapitulo. Tuon ni ubang Kristohanon nga abi kay nakasimba na sila, abi kay sayo na sila, abi kay dunan ni mga celebration, apil na sila mga unsa ni mga Jesus Reigns, mga celebration, mga kanta-kanta, sayo-sayo mga Christian nga mga concerts and mga a night of worship, daghan nga bla 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 bla. Nagtuo sila ana nginig uli nila wala na problema. Agoy ba sa lesson sa masulti ni ana. It's sad to say, Dr. Faulkner, pero rampant gyud siya karon nga mga panahon na baling daghanang Kristohanon nga ingon ana bitaw nga may lang sa yan kana bitaw may lang pakita og kanang mga anniversaries or outing ana ba no kanang church outing pero o kuan na kuso-kusoon na sa kuan kuso-kusoon na sa bagyo sa kinabuhi. Wow, no? Og moagi nagkamala or kauga sa kinabuhi. Dito na magkadiin-diin nagpangita og solusyon, magkadiin-diin nagpangita og kanang hain man ang Ginoo oy, kanang so maning sa kagulanan di man nato makita ang Ginoo, di man silent man si Lord mo na siya primate. Mo na siya Dr. Faulkner. Very sad reality. Oh, gitan salamat. Sad reality, harsh reality. Kung sugot ka sa dili, ang imong celebration, masundan siya harsh reality. Dunay mga panginahanglan adlaw-adlaw. Kalami pagkatawa di mo nagisimana nya karon dako kay gatubang kay dako kay panginahanglan. Oh God. Hilak jud ka. Mao nang paminaw nako kay natay na patay 15 minutes atong sikutan ni kay ang kining passage from 22 to 26 records a turning point. Tunay Turning point. punto bitaw nga tuyok gyud sila. Ning tuyok sila ba. God leads the people from the place of the sea into wilderness of proving. Na gitawag Pastor Lears, man Pastor Lears, ako yung tuluan mo na ko ani. Dili gitawag og kamingawan sa pagpamatuod or kamingawan sa pag-testing ba. Wilderness of proving. Man naman sila celebrate, pagion sila sa Dios ug kamingawan. Mo ni problema ron. Matud pa sa uban. Mo na ni ang pait ani ron. Kay nagtuo ang mga Kristohanon sumala sa mga wali silang mga pastor nga abi kay gisave na sila sa Dios, life is always good. Kana bang mga wali ni Joel Osteen bitaw nga life is always good sa kanunay. Diabetison man tanang kalakihan. Diabetison na mga igan. Wow. Kinanglan si Pastor Joel Osteen, kinanglan siya pag magtuon pag yun tama-tama. Labi sa Old Testament, Mga kinanglan magtuon. pang-ampalaya nga koan. Okay. Dr. Faulkner. Dili pwede magsigurita ani og milk tea ani. Tinoon. Kaon tag ampalaya kay aron nga healthy ta ba. Ang problema kay mga Pinoy nga mga pastor kasuhid-suhid pod sa mga western nga mga pastors. Mo ni problema ron kay ang ilang ang ilang congregation kay mga talawan og mga problema, hadlukan og mga kamingawan nga unta kung dunay gitawag og celebration dito sa dagat paglabang nila
gipaadto sila sa Dios. Ang Dios mismo nanugo nila adto mo sa kamingawan. Nganong adto ba kamingawan? Wala lang. Kay ako mong sulayan dito. Dinhi na magitang katag. So, pero, ano ka nindot? Kay kung naipagsulay, doon na po'y provision. Dahan ka. Kung ang Diyos, doon na siya pagsulay ni mo, na siya giandam nga solusyon. Pero, kasagaran na nato mag-una lang atong yaw-yaw. So, there is a wilderness of proving, but there is also a provision that God provides. He provides water after they encounter a bitter nga spring. So the person sits within the larger narrative of God, forming a people who depend on Him, teachable through trials, and prepared to bear witness to the nations through steadfast faith. And before na ko ihatag ang tulo ka punto niya tuming sa mga higala, ako sa pasabton sa historical facts nila or background ba. Ang location ng journey ni Ini, the Israelites travel from the Red Sea toward the wilderness of Shur. Kanang lugar nga kapingawan sa Shur, ato sila dito. And likely around Mara, kinindapit mo ng Mara, it's a place of bitter nga waters. Ang ilang tubig, hasta paita. Ngita ang tubig, malipay ka, kaya kita ang tubig, inom mo ni mo, pretty mong paita. Makita ang tubig, kuman ni mo, inom mo ni tubig, makita na mong tubig. Before sila nakaabot sa lugar nga gitawag og Elim. Ang Elim na dito ay giandam ang Ginoo. So, kaning tubig nga bitter waters at Mara, kaning nga tubig was undrinkable tungod sa iyahang kapait. Mo ni nungdan nga pati si Moses nihilak sa Dios. And God's response, mao ni nga ang Dios nagpakita ni Moses og usa ka kahoy and throws it into the water, and the water becomes fit to drink. Kung na fit to work, na po fit to drink. And this act foreshadows the God who makes rivers in the wilderness and provides sustenance in impossible places. Wow. Kaya sa Dios maghimo siya tubig diha sa kamingawan sa imong kinabuhi. Ug kaya niya mo tagbo sa tanan nimong panginahanglan bisan tuod daw imposible kini sa imong mga mata. Amen. Mo ni ang ako ang gusto nimo nga masabtan kay mo ni ang response sa Dios. And doon ay promise of health nini, kung imong gibasa kanina, that is your teacher faith. Doon ay promise of health and protection. God makes a covenant-like stipulation here. Naningon siya nga, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, I will not put any of the diseases on you that I put on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. So kung ang Diyos maglagot iban mamutang po na siya sakit, kabalo po siya ana. Kung ang Diyos po mulaban po nimo, ilikay po kayo sakit. Bisa pag nangamatay ito ng silingan nimo, di wa kay apil. Tingala lang ka. Pwede kayo na siya, ganugod. Ganugod, ganugod lisod niya. So anyway, mag-start na sa pinakauna nga punto niya itong mensahe ng mga higala. The reality of the desert. Ang realidad sa deserto sa imong kinabuhi. Pastor Lirs, you will face bitter waters. Sugod ka sa dili, Pastor Lirs, naadyo na siya sa tao. No. Ayaw pag ingon, Christian ako, wala ko anak. Wala na kapaitan. Amen. Nga no, tungod ba kay gisave ka si Ginoo, wala na kapaitan? Asa may nag-una, unsa may tabo, unsa may sequence ani Evangelist Mav. Ha? Naabot sila sa kamingawan daan nakasinati sila pait, then ayaw ba sila gi-deliveran sa Dios? Or nana sila salvation, gisave na sa Ginoo gikan sa kaaway, dayon gipasinati sila og kapaitan. Yeah. There was a transition of different nga mga events in their lives, of course. They were from a very dire place in Egypt where they were slaves. Nahimo sila mga slaves ito, then gipahigawa sila sa Dios. Then nakita na to nga naglipay pud sila, and naana po nagpadayon sila glakaw. And this time around, it's another set of emotions na po or mga pagbati that they are going through. So it's like a cycle, no, of happy events, and then how would I call this? Probably kanang sad ones. To make it simple. Teacher Faith, okay na gana Teacher Faith. Kilo-kilo mo ka. Nag-uol ka sa gingon nga we will face bitter waters.
Kuan Dr. Faulkner, diha magud pud nato makita nga ang kinabuhi sama sa ligid. Gulong ng palad. Gulong ng pala, no? Siguro gi-expand ra gyud pud sa Dios ang matag batasan sa mga Israelinhon. Makatunan na ito nila. Unsa gingon sa verse 22 to 23 gani Teacher Faith palikog basa. Nangingon ang 22, gikan sa dagat nga pula, gidala ni Moises ang mga Israelita ngadto sa kamingawan sa shore. Sulod sa tulo ka adlaw wala sila'y nakit-ang tubig. 23. Pila ka adlaw. Sulod sa tulo ka adlaw. Di lalim nang inana. Magigwaos mga di ka gilig ko sa kaadlaw ka na pagtulo. Imagine, wala sila kadala-dalang tubig para maligo. Ang ilang, siguro, for sure na, ang ilang kadala nga tubig, pang inom ra na. Ngayon, kag magdala kag tubig pang ligo, bugat naman na kaysa na. Yung tubig nga, ditabok pa, gigukod pa na sila mga kuhan. Gigukod na sila kontra. Nagdadalag bugat. Then, verse 23 ang sikingon. Unya miabot sila sa Mara apan wala sila makainom sa tubig didto kay pait man kini kaayo. Busa ginganlan kinig Mara. Oh, so kana. Di ba ni, doon ay realidad sa diserto siya mong kinabuhi o ikaw ako, ay lang sige yung reklamo din. Ko, ay, in Jesus name, di na may tapos ang kinabuhi. Higala, paminaw na ako. Wala nagpasabot ng giluwas ka ni Kristo nga dili ka kasi nating pait si mong kinabuhi. Kung kinsa mga ni pastor gawali nimo nga church, kay Christian naman ta, wala na ipait, baka ko na nga pastor. Baka ko na siya. Tuo lang na ako. Duha ra man na, isider siya ang bakakon, wala ako bakakon. Duha ra na mo ni hagit na ko. Pero mingon guguni mo nga bisan nakasinati nagkaluwasan ng mga Israelita, gidala sila sa Dios sa kamingawan si mong kinabuhi. Ug ingon ka nako, ang Dios pod dalon pud ka niya sa imong kaugalingong kamingawan. Amen. Ug mabot ang panahon na makita jud katag nimo kung unsa gyud ka klase ng Kristohanon. Because this story mirrors our own lives. Even after dramatic nga faith moments, we encounter environments, decisions, or relationships that feel poisoned by pain, doubt, or fear. Bisan tunog lami kayo na itong happy-happy, sayo-sayo, lukso-lukso, kauban patagkaon, kauban patagligo-ligo dagat, kauban patana, pero maabot ang panahon, nga dunay environments, dunay decisions, dunay relationships, nga daw gibati na to, nga gihiluan kini siya sa kasakit, sa mga pagduda, or pwede po sa mga kahadlok. O nga ako ang masulti mga higala that placing our trust only in what we can measure or see will surely lead to disappointment. Amen. Kung imong gibutang ang imong pagsalig sa unsa lay imuhang masukod or sa unsa lay imong makita sa imong unsa ray imong makita ug madungog, unsa imong tangible nga makita Pastor Lirs, unsa imong masukod, sigurado jud kung ma-disappointed ka. Kaya ang tinuod nga pagsalig Pastor Lirs, wala nag-agad sa unsa ma-measure nimo or sa imong makita nimo sa physical kay mo ganing tawag og trusting in God kay napabay mabuhat ang Dios bisag walang wala na. So the wilderness mga higala mo ni siya musukod. Mo ni mo reveal what we truly depend on. Correct. Unsa man jud ito sa ligan? Mo nang danon jud kas kamingawan sa mong kinabuhi. Kanang lami kay sunod kasi Ginoo simba-simba kay daghang pagkwarta paghuman nga kitangtang sa Dios imong negosyo tanan, gipahunong sa Dios tangtang kag trabaho, makaingon kag ingon ay Ginoo. Wala lagi. Ayan. Unsa man giimuhang gisaligan Pastor Lirs? This is your faith. Are you dependent on God's presence or on your own certainty? God's presence. Mo man ang pangutana. Mingo ng mga tao karon nga mga para nila mga maalamon ko sila. So, ako sigurista ko oy. Sigurista ko. Mapas mo panahon ko. Di gyud ko mga lagad si Ginoo, di gyud ko mosunod si Ginoo kanang way klarong sweldo, kanang way klarong sukol. Di gyud ko ano oy. So kinsa may imong gisaligan nimo? Imong kaugalingon? Kay kung tinuod ka salig sa Dios, wa ka nag-agad kung unsa imong makita or pas mga kuan dia, mga butang bitaw nga nanadaan. Like unsa pa may pagsalig sa mga tao ning panahon nga tulo ng kaadlaw nilakaw, nya o may tarong tubig. Nakapasakit ang tubig, di pud mainom. Jabaw. Hilak-hilak sila eh.
So, ug naa man gani kay masinati sa mga kinabuhi mga higala sa nga nilang application before tamo proceed to point number 2. Be honest about your Mara moments. Oh, wow. Amen. Imbis nga magyaw-yaw ka, ay, bait na ni kinabuya. May pagmayong kang amahan, naanak ko karon sa mga Mara, sa akong kinabuhi. So, acknowledge your pain, naming it to God in prayer rather than suppressing it with excuses or frantic na activity. Amen. Leader mo, klaro. Bali pa ita ka sa nan. Ganun yung nani. Human dyan ka. Yung amahan. Bagsak. 74. Botlog. Waka kuan ba? Okay, point number 2 na tapos ulirs. The resource of God. The resource of God. So, a word from God and a way through. Dunay. Pulong sa Dios, nagisulti niya, na. Sulban na. So, ang resource di ay sa Dios, o sa kasulti na niya, doon na instruction, sulban na tanan. So, ka na atong kalibog-libog, tulog adlaw namin diliway kaon, tulog adlaw namin inom, tulog adlaw namin wala ka ni Madre. O sa kastorya sa Ginoo, sulban din problema nimo. Naghanang isagit-sagit, kilak, imot-imot niya. Kung sige ingon sa verse 24 to 25, Teacher Faith. Ningon ang 24. Nagmulo ang katawhan kang Moises ug nangutana, unsa may atong imnon? 25. Imong tingog Teacher Faith kay pinagentol kay ba? Nagmulo gani. Unsa ulit man nagmulo? Unsa na Pastor Lears? Nagmulo man ko ng mga katawan. Pastor Lears. Basa-basahan ang gingon ni ko dia. Giman. At mga voice acting ani Pastor Lears. Okay. Sige. Nagmulo ang katawhan kang Moises ug nangutana, unsa may atong imnon? Moises, asa naman tagmainuman ni? Dili na day labot ito. Madawat na ka. Pwede na kami mong actress. Si Ate Jules. So mga igala, ang mga tao ni panahon na, obviously, they cried to Moses. And Moses, ang naganiyot ni Moses kay, malam mo ba si Moses Ibn Mab? Paghilak sa mga tao, ngadto ni Moses, si Moses, anto nilak na Diyos. Da. Mo dyan ni leader? Kay kung ikaw, ang mga tao, yung mga sakop niya, diyan hilak nimo, ikaw pamiyukang, maghinilakay to! Sa iyo pala siya. Kung ikay pangulo, dili ka matubang sa imo mga sakop dito kahilak. Anto sa imo, mas labaw pa nimo. Amen. Ana ra nang kinabuhi, mura na sekreto. Mura dyan ni sekreto. Anto hilak sa labaw nimo, anto sumbong sa labaw nimo. Kay kung mabalik kas ni sumbong nimo, duhan na mo. Ana kanina ni Pastor Lears, kay God responded with practical grace. Sige ingon niya diha. Unsa may giingon sa verse 24? Sa 25, unya nag-ampo si Moises sa Ginoo ug gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Sulbad raman. Dali ra man oy. So ikaw igala kung doon na kay Mara moments imong kinabuhi. Di man inapoy kahoy nga i-provide ang Dios para matangtan ang pait sa imong kinabuhi. So simple harang kinabuhi pa sa Thank you, Lord. Man. in just kung na din gitawag nga with just one touch kuno maayo. Doon na po'y with one wood. Sa usa ka kahoy lang mas ang tanang pait sa imong kinabuhi. So kanang wood diha mga galaw, usa na siya ka symbolic sa words Dios. Tanang imong problema nimo basta matagaan kag instruction sa Ginoo, bang! Solba na tanan. Pero kung naglabi ng imong bilambi ng wait nimo sige kag yaw-yaw diha. Nagkag-istorya. Pag ampo ra gud. Kaya masulbad nimo problema ngano sige magkagiyaw-yaw ang tao ni. Daghan na mga tao ning kalibutan ng atos leader mo reklamo. Adto sa Dios ra gud reklamo, di ba? Sulbad ng imuhang mga problema nimo. Di na ko ganahan lagi pait gini ni na kumukuyo gani nga journey kay pait kasanan. Journey mo guni pa solers. Gani mga ingon mga tao, may pa mo balik tas Ehipto ning kalakya pait tas tubig diri. Okay. Mag-reset tos kinabuhi na ko pait kasanan. Mabackslide ko. Hilom higala hilom. Ampo sa Dios aron masulbad ng imong pait ni kahimtang nimo. Amen. Say reset diha. Adto sa Dios hilak. Number 3 na ta Pastor. Unsa number 1 gani Pastor? Our number one point, Dr. Faulkner, is the reality of the desert. Ikaduha, the resource from God. The resource of God. Of God, sorry. Third, Pastor, the covenant of health and holiness. Doon na naghimo ang Dios og kasabutan, Pastor.
Gagi mo ang Dios og kasabutan ni ini. Unsa may ingon sa verse 25 to 26, Teacher Faith? Ingon ang 25. Unya, nagampo si Moises sa Ginoo og gipakitaan siya sa Ginoo og kahoy. Giitsa ni Moises ang kahoy ngadto sa tubig ug nawala ang kapait sa tubig. Didto gihatagan sila sa Ginoo og kasuguan ug didto gisulayan usab niya sila. 26. Take note sa nang Teacher Faith, ha? Dito gisulayan usab niya sila. So na di makahimtang sa mong kinabuhi nga abi di mo sigyang simba-simbag wa kay pagsulay. Ay, excuse me. Watch out. Watch out. Sulayan ka gayod, duro makitang katag nimo. 26. Miingon siya, kon maminaw gayod kamo kanako, ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong ug magtamod kamo sa akong mga sugo ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo. Dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo mo'y nag-ayo kaninyo. Mga igala, sa itong pagtapos ba? Ako ipakita niyo that in times of scarcity or confusion, choose obedience. Pili ang pag-obey kay kinahanglanon kina siya. Daghang salamat sa pagkauban. Ang Dios magapanalangin kaninyo.